Ibig sabihin mga kapatid, yan ang tunay na complete gospel. The gospel of Jesus Christ, the power of salvation unto salvation. Ibig sabihin, ang tunay na gospel of Jesus Christ ay naliligtas sa kasalanan, kamatayan, ang nagpapabago ng buhay. That's the power unto salvation unto God. Kaya kung ang gospel niyan ay wala patungkol na hindi nakapokus kay Jesus Christ, hindi gospel yan. Gas yan, gas. Gas lang yan. Tapos yung pel. Pel ba? Pel. Diba? Mean to say, believe the gospel of Jesus Christ. Salvation, the power. It is the power of God. And C, confess your sin. Asking forgiveness to God. You claim that you are a sinner. Not only you are admit you are a sinner, but you are realized you need Savior. That you are realized you are not worthy. That you are realized you need to cleanse from your old sin. That's why the Bible says, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and to cleanse us from all unrighteousness. Ask forgiveness to God, and He will forgive you. Kaya mas ano marami kang kasalanan, tagtad ng vices, tagtad ng mga kalikuan, kagaguhan, kamunduan, kamangmangan, katarantaduhan, anumang klaseng pinatay mo, marami kang pinatay, maraming kang nakulong, at maraming mga bagay hindi maganda, babaero ka, lalakero ka, sugalero ka, lahat ng ro ay nasa iyo. Pero pag humingi ng tawad sa Diyos, if you ask forgiveness to God, and God will forgive you, because God is the loving God and ready to forgive you. God is not willing to perish you. God will give you the chance to forgive you. Hallelujah. Come to God. Come to Jesus. Ask forgiveness to God. Lord, forgive me. Cleanse me. Because the blood of Jesus Christ only can forgive you. And repent. Repent means turning from sin and turn unto God. Yan ang tunay. Repentance, that means you are crying. You are sad. No. Repentance means there's a changes. Willing to change. Na gusto kang baguhin ng Diyos at willing ka rin magpa-change sa Diyos. Kapatid, di mo kaya magbago kung sabihin mo lang. Ang Diyos lamang pwede magpabago sa iyo. Pero kailangan willing ka magpabago sa Diyos. Not by your human effort, not by your effort. No. God's power. God can change you. Pero kailangan i-claim lagi ang paghingi ng pagbabago. Ang pagbabago ay hindi lang beses. Consistent habang ito nabubuhay, lagi mo hihingi ng pagbabago sa Diyos. So ang ABC, how to be saved. Ang gospel, CPR. What is CPR? Gospel, condition of man, provision of God, and response of man. Pagtugon. Pag-response sa salita ng Diyos. Yan ang gospel. Ang CPR, agaw buhay, hindi agaw patay. Agaw buhay. It's not the fire. Yung sabi ng Biblia sa Jude. No? So, we need to CPR. CPR, the gospel of contains the heart of the message of the gospel. CPR. Don't forget, the gospel, the message, the fact, the content, ang gospel of Jesus Christ about evangelism to bring the good news. If there's a bad news, there's a good news. There's a good news, there's a bad news. Kaya malaman mo dapat ang CPR. Ang CPR po, agaw buhay, hindi agaw patay. Agaw buhay. Ano yung agaw buhay? Condition of man. Tell the truth about the condition of man. Who you are. Before the fall and after the fall. Number 2, provision of God. The Savior, the person, Jesus Christ. And then by the Holy Spirit, zeal us, convict us, and teach us, means dwelling, ownership. 3, confess your sin, ask forgiveness to God, and willing to change, repentance, repentant heart. There's a changes. Hindi na masaya na gumagawa ng kasalanan. Hindi na siya nag-enjoy sa kasalanan. Wala na siyang ganang kasalanan. Pinapatay na ang kasalanan. At siya ay gumagawa ng mabuti. Nagpapakabanal siya dahil ang Diyos ay banal. Tayo banal sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo ginawa niya. Pero kailangan ang tunay na ligtas, hindi gagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa ka ng mabuti upang ikaw ay nagpapatuloy na ikaw ay tunay na ligtas. Ang kaligtasan, resulta, good works. Kaya ka nagpapakabanal, hindi para maligtas. Kaya nagpapakabanal, alam mong ligtas ka dahil ang Diyos ay banal.
So kapatid, kaibigan, sa aking pagtatapos, I challenge you, you need to be saved. Kung nais nyo po, na nais magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, you must be response. Kailangan ka mag-response. You need to respond. A, accept Him as your personal Savior Jesus Christ. B, believe the gospel of Jesus Christ. There is no other gospel. Maski marami kang gimmick, marami kang strategy, parang ako marami akong style, marami akong mga arts, illustration, o may mga method, pero the gospel never change. Number 3, confess. Kaya maraming Kristiyano tumatanggap sa Panginoon, believe Jesus Christ, accept Him, pero walang repentance, there is no changes. I tell you the truth, I prank you, questionable, or examine your faith. Baka hindi ka ligtas, baka panwari ka lang. Ang tawag dyan ay professing Christian, denying the power of the godliness, denying the power of God. Maraming hindi nagbabago. Maraming nagbabago pansamantala, pero bumabalik. Bakit? Dahil walang repentance. At kung mag-repent naman, dahil nahuli, nag-repent man pero remorse, hindi galing sa puso. Ang tunay na repentance from the heart, na convict siya. Alam niya na siya masalanan. Alam niya siya pupunta sa impyerno. Alam siya ay unworthy. Hindi siya worthy sa harapan ng Diyos. Alam niya ang Diyos ay banal. Nakakahiya siya. Kaya humingi siya ng paglilin sa Diyos. At willing siyang pabago. Katong willing pagbabago, ibig sabihin, by grace, may process, may progress. Unti-unti sa biyaya ng Diyos, hindi mo na magagawa ang mga dating ginagawang katarantaduhan, kagaguhan, kamangmangan, kamunduhan, kalokohan. Lahat ng mga bagay na hindi nagbibigay ng kabanalan sa Diyos ay dapat din nagagawin yan. Dahil yung sabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creation. All things pass away, behold, all things become new. Brother and sister in Christ, yan po ang tunay na biblical ABC, how to be saved, and evangelism, the gospel of Jesus Christ, CPR. So, tayo po yung magtatapos sa panalangin. O Diyos, maraming po salamat sa mga nanood at mga nakikinig sa oras nito. Ano man saan man sila naroon, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord, kalakasan, kalisugan ay tanggapin nila. Ano mga naramdaman namin hindi maganda, mga bagay na mga physical illness o sickness, mental, emotional, o financial illness, in Jesus' name, I rebuke, I curse, I bound. We claim ang healing, Panginoon Diyos. We claim, Panginoon, ang kalisugan, kagalingan, in Jesus' name. Lord, ang asawa ni Pastor, kung may pagkakataon pa na si Ma'am Misnar, na bagamat isasabi na talamak na ang cancer, kumalat na, Panginoon, habang siya'y nabubuhay, pero kung siya'y tawag ng tawag sa iyo, at desire pa niyang mabuhay, at kaya pa niya, pwede mo siyang pahabain ng buhay, pwede mo siyang pagalingin, in Jesus' name. Tanggapin mo, Ma'am Misnar, kung inaasa mo, pero kung talagang hindi mo na kaya, at talagang ayaw mo na, ang Diyos din ang kukuha sa iyo agad. Panginoon, dalayan ko po ang lahat ng may karamdaman, sa higaan, sa hospital, sa bahay, saan man naroon, in Jesus' name. Tumawag ka sa Panginoon, ikay gagaling. Walang imposible, ang gamot at ang manggagamot ginagamit lamang ng Diyos. Pero ang tunay na manggagamot, walang iba, ang Diyos. Hallelujah. The great physician, only Jesus Christ. God is the healer. In the name of Jesus Christ, lahat ng vices, in Jesus' name. No? Mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ang pwedeng pabago sa iyo. Ikaw magpapakamatay at pumapatay, itigil mo na yan. Dahil ang buhay na mayroong karapatan ng Diyos lamang. The only one life, the author, only God. You are not the owner. You are only steward and manager. Huwag mong sikilin. Huwag mong sakalin. Huwag mong patayin ang buhay mo. At huwag kang pumatay. Sapagkat yan ay kasalan, hindi gawain ng Diyos yan. Yan ay gawain ng Diablo. In Jesus' name, baguhin ang buhay mo. Amalis ang mga bisyo. Babaero, lalakero, sugalero, tatad ng bisyo, in Jesus' name. Tatad ng poverty, tatad ng utang, in Jesus' name. Pagpalain ka ng Diyos, bigyan ka ng pagkakataon na sumagana para makabayad, makatulong sa mga nangangailangan at manggagawa. In Jesus' name, tanggapin mo ang trabaho na hinahangad mo at ikaw'y maging matapat, maging totoo at maging work at maging honest at maglingkod ka sa Diyos at sumuporta ka sa gawain ng Diyos in Jesus' name at sa magagawa. Ang business na pababa na, in Jesus' name, na umangat, ibahim na ang business para ikaw ay mas lalong mas maganda ang iyong business. Tanggapin mo in Jesus' name.
Hallelujah. Magulo ang pamilya. Magkaroon ng kaayusan, pagpapatawad, pagmamahalang. Iyon ang tunay na anak ng Diyos. Handang magpatawad, handang umunawa, handang magpasensya, magkontrol, magpigil. Kaya kung ikaw ang taong madaling magalit, ikaw ang taong madaling mainis, sumpungin, naging mayabang, maporma, no? Maangas, in Jesus' name, no? Pwede yung baguhin ng Diyos yan. Mas maganda maging peacemaker kaysa sa troublemaker in Jesus' name. O Panginoon, salamat po. Pagpalain po ang lahat na nanonood, nakikinig sa pangalan ni Kristo Jesus. In the name of Jesus Christ, tanggapin mo ang iyong hiningi sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Ito man ay financial, material, emotional, mental, spiritual. In Jesus' name, tanggapin mo. Walang imposible sa Diyos. Panginoon, salamat po at inangkin na po namin tagumpay at inangkin na po namin ang kalakasan at biyaya, kagalakan, kapayapaan ng gagaling sa iyo ang kapurihan kalahatian sa lahat ng mga nanood. Maghimala po kayo sa pangalan ni Kristo Jesus. In Jesus name pray. Amen and amen. Okay, minsan pa muli mga kaibigan, mga kapatid, at maraming salamat sa inyong pong pakikinig. At kung kayo po ay napagpala at kayo po ay hinipo ng Diyos at kayo po ay naghimala ang Diyos at ay pinadama ng Diyos ang presensya ng Diyos at naramdaman nyo ang kagalakan, kapayapaan ng gagaling sa Diyos at nais nyo mong patotoo, nais nyo mong bahagi, si Brother Ace Traveler Evangelist Performer ay handang tanggapin ang inyong pong mga message o comments o mga patotoo. Kung kayo po ay walang trabaho at kayo po ay nag-pray at nagkaroon trabaho at nais nyo pong magpatotoo, sabihin nyo lang po kay Brother Ace o para ating pong how good it is ay share po, no? Tandaan po natin kung kayo po ay gumaling at pinagaling ng Diyos, at kung kayo po ay lumakas at nawala ng karamdaman sa pangalan ni Kristo Jesus, sa panalangin yan, magpatotoo ka para ang mga mayroong karamdaman ay ma-encourage at lumakas sa tulong ng Diyos. Kung kayo naman po ay naging magulo ang buhay, ano mong klase yan? Ay pinagpalan ng Diyos at naging matagumpay at nasa yung patotoo ay pwede po kayong magbigay ng message. So minsan pa muli, maraming po salamat. Pagpalain po tayo ng Diyos na every Sunday, antabay po kayo sa ating pong programang live at coverage na kung saan ating pong kino-coverage para makapag-minister po. Tandaan po natin, napakaganda po yung how good it is I share. Kung anong mabuti, ibahagi po natin. Yan po ang napakaganda sa isang tao, lalo na kung ikay anak ng Diyos. Huwag kang magsawa na gumawa ng mabuti. Your labor is not in vain in the Lord. Do it heartily, not unto men, but for the Lord. Support sa ministry at ministers. So mga kapatid, mga kaibigan, yan po sa pagtatapos, advertise lang po ulit. Sa mga gusto po na magpa-train, tayo po, ang prayer po natin ay mag-train po ng mga evangelist preacher, evangelist performer, at evangelist teacher or illustrator, at mga storyteller o paano mag-personal witnessing. Kailangan po natin mga evangelist, bombastic, dynamic na pwedeng gamitin ng Diyos. Maaaring ka evangelist na katulad yung sumisigaw, broadcaster, announcer, no? Kailangan po yan. O maaaring ka teacher, lecturer, no, talagang educated, no? Mag-educate sa mga tao. O maaaring ka ay personal witnessing, nagpapatotoo. So yan po ang kailangan natin mag-train para paano ibahagi ang gospel. Kung CPR and how to be saved ay ABC. So available po ang ating pong manual. If you are interested, you can avail. At the same time, public service din po. Kung kayo po ay nice po magkaroon ng trabaho, just PM po. Dahil marami po sa ating kumukontak, naghahanap po ng trabahador, no? Nice po magkaroon ng trabaho, sabihin nyo lang po sa akin, at pin lang kayo sa akin dahil po meron pong mga trabaho na available na kung saan ay pwede po nating i-direct po doon sa kanila. Tanggap po kagad kayo. Okay? Minsan pa muli, maraming po salamat. Pagpalain po tayo ng Diyos at tandaan po natin habang nabubuhay, kailangan unahin ng Diyos, sa Diyos umasa. Tuloy lang. Huwag susuko. Pagpapalain ka ng Diyos at magiging pagpapala ka. Minsan araw, haharap tayo sa Diyos at tatanggap ng mga pagpapala o reward o award. Dahil sabi ng Biblia, well done, thou good, faithful, and servant. See you next time. It's me, Ace, Traveler, Evangelist, Performer, sa aking pong corporate profile. How good it is, I share. Ox na ox. God bless you. Bye-bye.